Pinangalanan na ng COMELEC ang nangungunang majority at minority parties sa 2025 elections. Itinanghal na dominant majority party ang Lakas CMD habang dominant minority naman ang Partido Nasyonalista. Entitled ang mga mababansagang dominant party sa isang official watcher sa bawat polling places at canvassing center sa buong bansa sa darating na halalan. Wala raw problema sa COMELEC kung meron silang kritiko. Pero ibang usapan na raw kapag sinisiraan sila. Gaya ng umano'y fake news na nahahak daw ang mga makinang gagamitin sa eleksyon. Magbabalita, Simon Gualvez. Si COMELEC Chairman George Garcia na mismo ang nagdemo ng gagamiting automated counting machine para sa Bilang Pilipino 2025 sa harap ng mga miyembro ng Makati Business Club at Center for People Empowerment and Governance o CENPEG. We are going to show to all the watchers, to all the observers in the precinct, yung lahat ng picture images of the ballots na nahulog sa maghapon. Hindi po siya naka-arrange according to the time that they were inserted into the machine. Naka-mix po yon. We will allow them to take pictures and take video so that they themselves can manually count the results. Ginawa ito sa gitna ng mga kwestiyon sa kredibilidad ng magiging eleksyon. Kamakailan, humiling pa si Senadora Riz Ontiveros ng Joint Congressional Inquiry kung bakit hanggang ngayon hindi pa nasesertipikahang accurate at credible ang Automated Election System o AES. Mismo si Senadora Amy Marcos gustong pagpaliwanagin ng COMELEC at ang Miru na pinanggalingan ng automated counting machine. Yung mga allegations na hackable daw ang sistema dahil first time natin gamitin yung Miru So maraming nag-aalala kung talagang foolproof ba yan, kung talagang safe yan. And we're asking the COMELEC to come forward and explain. Pero muling git ni Garcia, fake news naman kasi yan. Dagdag pa niya, walang personalan sa ginawang pagsasampa ng cyber libel sa Isabela Vice Mayoralty candidate na si Attorney Jeril Harold Respicio na nagsabing kaya umanong ihak ang AES. Sabi po niya, magta-transmit ng results. Pagka-transmit, tsaka lang magpiprint, kaya pwedeng gawa ng paraan. Nasa GI po, binasa nga po ni Sir Sa GI namin, ang nakalagay po napakaliwanag at lahat ng demo natin, ang mangyayari po ay printing muna bago transmission. So coming from a lawyer, perhaps a very good lawyer at that, coming from an accountant and an IT expert at that, paano po yun, mali po lahat yung sinasabi niya. Hindi po siya nakipag-coordinate sa amin para ma-clarify yung lahat ng bagay na yan. We will not take it against you if you will criticize the COMELEC, expose problems, etc., anomalies if there are. Pero kapag po yung integridad na ng election ng at stake, we must have a remedy to protect from misinformation and disinformation. Sa March 20 naman mag-uumpisa na ang enrollment para sa online voting ng nasa 1.3 milyong rehistradong botante sa abroad. Pero ang isa sa mga kinatawan ng mga seafarers, ngayon pa lang may agam-agam na. It is limited to very, very few places. Places that are very far from the shore, from the ports. So the seafarer will only have 5 hours shore leave. There is no voting center in the port. Sagot naman ng COMELEC, kailangan lang talagang paglaanan ng panahon ng enrollment lalo't dito makakakuha ng passcode na gagamitin para sa internet voting. Hindi po kapos kasi yung enrollment, isang page lang po i-accomplish para lang makita kung siya talaga yung baboto. Pagka nakita na siya, nakita yung biometrics, facial, iris, etc. kasama yung ginamit na government-issued ID, tsaka siya biglang bibigyan ng kanya lang na code para ma-access niya later pag talagang boboto na siya. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.